Chenyen, gusto ko sanang. Gabi na. Chenyen, 3 taon na tayong kasal. Lagi akong kinukulit ni Mama. Maaari na ba tayong magkaanak? Huwag kang makuli. Aking munting prinsesa, maligayang kaarawan. Papa, Ngayon mo lang naalala na mayroon ka palang ama? 3 taon ka ng kasal pero hindi ka man lang bumibisita. pasensya na po pa. Inaapi ka ba ng lalaking iyon? Noon pa man, ayaw ko nang ipakasal ka sa kaniya, pero pinili mong itago ang iyong pagkakakilanlan para lang makapunta sa maliit na mutsuan. Ang sarili nating kumpanya ay isa sa pinakamahusay sa buong bansa, pero hindi ka nakinig. Opo, ang papa ko talaga ang pinakamagaling. Pa, miss na po kita. Kung ganoon, bumalik ka rito para makita mo naman ang tatay mo. Sige po. Mabuti naman at nakabalik ka ng ligtas. May gusto sana akong. Ikaw si Kapitan Jiang, tama? Ako ang flight crew ng Chenyin. Bilang bagong flight attendant lead, si Qiao Yiyi. Inaasahan ko ang ating pagtatrabaho. Anong ibig mong sabihin? Matagal na kaming magkakilala ni Chenyin at ngayong magkatulong na ang Chenyin at Yunting dahil ang tatay ko ay opisyal sa Yunting Airlines. Siguradong matutulungan ko siya. Pakiusap, matuto kang lumugar at huwag mo nang habulin si Chenyin. Yunting? Anong tinatawa-tawa mo? Sa isang katulad mo na galing lang sa mababang pamilya, ang mga bagay na hindi para sa iyo ay huwag mo nang pilitin. Huwag nang pilitin. Pero Gu Chenyin, wala na ako. Magpalit ka na ng damit at kumain tayo. Nabalitaan ko na. Gusto mong makipagtulungan sa Yunting. May balita na ba? Ang babaeng iyon kanina, parang napakalapit niya sa iyo. Pagod ka ba? Sobrang pagod na. Kahit sulyapan man lang ako, o kahit isang salita man lang ay hindi mo magawa. Busog na ako. Gu Chenyin, talaga bang hindi mo man lang maalala? Nakaarawan ko ngayong araw.
Katulad ito ng dating singsing. Mahalaga pa rin ako kay Chenin. Nakabalik na ako ng bansa. Sabay tayong kumain. Antigo, sige na, umupo ka na. Alam mo namang hindi ka gusto ni Mama. Bakit kailangan mo pang pumunta rito? Ang hindi sa akin gusto. Siya lang ba? Umuwi ka na muna. Pag-usapan natin ito sa bahay. Tayo. May bahay pa ba tayo? Kuya Chenin, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Ang kuwintas ni Miss Chow. Napakaganda. Siyempre naman, matagal namin itong pinili kahapon. Ang kasama ni Miss Kiao na pumili nito, napakaasikaso. Hindi kasing swerte ang buhay ko. Palamuti lang ako. Kaya, Guchanyan, maghiwalay na tayo. Guchanin, mag-divorce na tayo. Ano na namang ginagawa mo? Seryoso ako. Ma. Nagawa mo pang magbanggit ng divorce? 3 taon na kayong kasal, pero hindi ka man lang nagkaanak. Sana pala noon pa ay hindi na ako pumayag. Napakasalan ka ni Chenin. Bakit hindi nyo pag-isipan? Baka po ang anak nyo ang may problema. Walang hiya ka talaga. Ma. Nirerespeto ko po kayo bilang nakatatanda. Pero huwag po kayong sumobra. Sinampal mo ako? Ate Jiangning, bakit mo nagawa iyon? Bakit mo tinulak si Antigo? Anong pakialam mo? Ano ang karapatan mong pangaralan ako? Tama na. Yiyi, tara na. Baka masaktan ka pa ng baliw na babaeng ito. Tara. Tapos ka na ba sa pag-iiskandalo? Ako pa ang nag-iiskandalo? Sige nga, sabihin mo sa akin. Ano ang ugnayan mo sa Kiao Yiyi na iyon? Hindi ka talaga makausap ng matino. Huwag mo na akong susundan. Ayos ka lang ba? Salamat. Ang kanina ay Asawa ko iyon. Pero hindi na rin magtatagal. kasal ka na? Oo. Huwag na muna nating pag-usapan iyon. Kumain na lang tayo. Nagugutom na ako. Sinisigurado kong mabubusog ka.
Anong nangyari sa iyo? Anong nangyari? Halika. Kailan mo nalaman ang resulta? Noong nakaraang mga araw lang. Huwag mo po sanang sasabihin sa papa ko. Sige. Pero ang lagay mo, kailangan mo nang tumigil sa paglilipad agad at magpa-ospital na. Alam ko po. Pagkatapos ko lang asikasuhin ang mga bagay rito. Saan ka nang galing? Sa ospital, Anong ginawa mo sa ospital? nagpunta ako roon dahil Sige, papunta na ako. May kailangang asikasuhin kay Yiyi. Pupunta muna ako roon. tungkol sa sinabi ko kaninang hapon na divorce, magbigay ka agad ng sagot. Pwede ba? Huwag kang masyadong isip bata. Isip bata ako? Eh bakit kailangan ngayong gabi? Pupuntahan mo siya. Ano bang pinuputok ng butsi mo? Gu Chanyen. May malubha akong sakit sa tiyan. Jiangning, hindi mo dapat ginagawang biro ang ganyang bagay. May mahalagang lakad talaga kami ni Yiyi. Sa tingin mo pala sa akin. Jiangning, talagang dapat ka nang umalis. Narinig ko na si Qiao Yiyi ay hindi maayos na naisara ang lalagyan ng bagahe. At nahulog ang maleta kaya nasaktan ng isang pasahero, kaya naman nireklamo siya. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Opo, tatapos ko muna ang huling 2 flights bago ako umalis. Sige. Sayang naman dahil isa ka sa pinakamagaling kong tao. Pero, sa nakalipas na mga taon, laging tumatawag ang tatay mo para manggumusta sa kalagayan mo. Alam ko naman, darating din talaga ang araw na aalis ka. Binabantayan pala. Ako palagi ng tatay ko. Ganyan naman ang lahat ng magulang. Siyempre nag-aalala rin siya para sa iyo. Anong ginagawa mo rito? Wala po. Manager, mauuna na po ako. Parurusahan ko si Yiyi, pero masyadong mabigat ang pagkakasuspinde sa trabaho, kaya hindi ako sang-ayon. Ang masaktan ang pasahero ay hindi biro. Isa pa, ikaw mismo ang nagmungkahi na ilipat si Qiao Yiyi sa team mo. Kung may mangyaring masama, madadamay ka rin sa parusa. Para lang makasama si Qiao Yiyi, handa na niyang baliwalain pati ang kanyang prinsipyo.
Tungkol sa nangyari kay Kiao Yiyi. Manager, ano ang desisyon? Kinaltasan na ang kanyang performance bonus? Iyon lang? Ano pa ba ang gusto mong mangyari? Naaalala mo pa ba ang dahilan mo noong nagsimula ka bilang piloto? Sinabi mo na, nais mo na bawat pasaherong sasakay sa eroplano mo ay makararating ng ligtas sa kanilang pupuntahan. Naaalala mo pa ba iyon? Nagawa mo ba ang sinabi mo? Malinis ang konsensya ko. Mag-divorce na tayo. Anong sinabi mo? Kailangan na nating maghiwalay. Anong ginagawa mo? Palagi mo na lang binabanggit ang pakikipaghiwalay. Masaya ba iyon? Nakatutuwa ba iyon? Ano? Kapag naghiwalay na tayo, mapapakasalan mo na si Kiao Yiyi. At matutupad na rin ang pangarap ng nanay mo na mag-aapo. Sa madaling salita, gusto mo lang talaga ng anak? Hindi ba? Sige. Pagbibigyan kita. Huwag. Huwag, please. Gu Chenin, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ayoko. Huwag, Gu Chenin. Bitawan mo ako. Gu Chenin. Bakit ba ako na in love sa'yo noon? Huwag mong kalimutang pirmahan ang divorce papers. Huwag mo nang babanggitin muli ang tungkol sa paghihiwalay. Kung gusto mo talaga ng anak, pag-usapan natin iyan pagbalik mo galing Ireland. Kapitan Go, hanggang sa muli. Nabalitaan ko na pumunta ka sa Ireland, kaya tinulungan kitang makontak ang isang eksperto rito para gamutin ang sakit mo. Malaki ang tsansang gumaling ka. Halika at lumabas muna tayo saglit. Sige po. Chenin, pagkababa ng eroplano, gusto mo bang mamasyal tayo? Kapitan Jiang, sasama ka ba? Tara na. Manood tayo ng sine mamayang gabi. Ayoko. Sige na, please. Ayoko nga. Bakit ayaw mo? Basta ayoko. Ano ba talaga ang dahilan? Kung bakit tayo unti-unting nagkakalamigan? Chenin, tingnan mo. Ano yon? Gu Chenin. Alam mo ba? Dati, ang Ireland ang bansang may pinakamababang divorce rate sa buong mundo. Nung bagong kasal pa lang tayo, pinlano ko nang mag-honeymoon dito. Pero sa kasamaang palad, naging masyado kang abala. Kasalanan ko. Hindi ko napansin. Pasensya na. Ang paa ko.
Ayos ka lang ba? Kasalanan ko. Naging clumsy ako at nadapa. Heto, ikaw na lang ang mag-ikot? Ihahatid ko na pabalik si Yiyi. Ano ang nararamdaman mo? Maayos na. Salamat sa iyo. Ang tagal na nating magkakilala, bakit kailangan mo pang maging formal? Pero tungkol sa sakit mo, kailangan mo na magpa-ospital agad. Ang masasamang sel ay nagsisimula ng kumalat. Naintindihan ko. Pero kailangan ko nang bumalik bukas, kaya kailangan ko munang bumalik sa hotel. Tito Jang? Hello? Ang tinatawagan ninyong numero ay kasalukuyang hindi sumasagot. Saan ka ba nagpunta? Hindi mo man lang sinasagot ang mga tawag ko. Nag-aalala ka ba sa akin? Maaga tayong babalik bukas, hindi ka nagpapaalam, at hindi mo sinasagot ang phone mo. Anong ginagawa mo? Anong pautot ito? Pagod na ako. Ayokong makipag-away sa iyo. Jiangning, hindi ka mahal ni Chenyin? Kaya pakiusap, pakawalan mo na siya. Sa anong karapatan para sabihan mo ako ng ganyan? Bilang kabit ba? Ikaw. Ang hindi mahal ang siyang tunay na kabit. Saka hindi kailanman naging pampubliko ang relasyon ninyo ni Chenyin. At sa tingin ko, kamas alam mo kung bakit. Noong araw na nasugatan ang paa ko, kasama ko si Chenyin sa loob ng kwarto at sinamahan niya ako buong gabi. Hihintayin kita sa tanggapan ng gobyerno. Congratulations. Malaya ka na. Paalam. Kailangan ba talagang maging ganito? Pagod na ako. Kaya, tapusin na natin ito dito. Sana maging ligtas ka. Saan ka man magpunta.
Gu Chenyin. Siguro nakalimutan mo na. Pero ngayon din ang ating wedding anniversary. Pagkatapos ng flight ko bukas, marahil ay hindi ko na muling magagawa ang lumipad. President Jiang, bakit po kayo napunta rito? Ikinasal sa iyo ang mahal kong anak, pero ganito lang ang gagawin mo sa kanya? Kung hindi dahil sa kanya, sa tingin mo ba, nitong mga nakaraang taon, ang mga kagamitan sa Muchuan ay kung saan-saan lang nanggaling? Si Jiang Ning ay anak nyo? Hindi ko akalain na napakarami niyang sinakripisyo para sa akin. Ang munting prinsesa ko, na ingat sa aking mga kamay, napilit na gustong magpakasal sa iyo, tapos ganito ang kinalabasan? Kung hindi pa ako binalitaan ni Xiao Shen, hindi ko man lang malalaman na mayroon siyang sakit na cancer sa sikmura! Cancer sa sikmura? Gu Chenyin. Mayroon akong cancer sa sikmura. Hindi maaari. Nagsisinungaling ka lang. Kararating ko lang sa Ireland para magpa-therapy. Sana matulungan mo ako. Pagod ka na ba? Tapos na akong kumain. Gu Chenyin. Sana sa susunod na buhay, huwag na tayong magkita. Bakit ganito kasakit? Nasaan si Kapitan Jiang? Nag-resign na si Kapitan Jiang, hindi mo ba alam? Kahapon, ang huli niyang lipad sa terminal ng Muchuan Airport. Lipad? At wala nang balik. Paalam. Kaya pala ang salitang paalam mo? Ay ang huling pagkakataon na makikita kita. Sa 3 taon na ito, pinuntahan mo ang lahat ng international flights at domestic flights, pero hindi mo pa rin nahanap si Jiang Ning. Baka matagal na siyang wala. Sigurado akong buhay siya. Kuya Chenyin, kapag tapos na ang meeting, sabay tayong kumain, okay? Sige. Para sa flight na ito, makikipagtulungan ang ating kumpanya sa Yunting Airlines. Bawat kumpanya ay magpapadala ng isang kapitan para sa joint flight. Ang ipapadala natin ay si Kapitan Gu. Narito naman ang General Manager ng Yunting Airlines, si Shen Huijing. Isang mainit na palakpakan po para sa kanya. Para sa flight na ito, nagpadala kami ng isang babaeng kapitan.
Napakagaling ng kaniyang kakayahan at umaasa ako na maging maganda ang ating samahan. Laging hindi kumakain sa tamang oras ang girlfriend ko, kaya kailangan ko pang pakiusapan si Kapitang Gu na tulungan akong alagaan siya. Ngayon naman, batiin natin ang ating bagong kasamahan. Kumusta kayong lahat? Ako si Yunting Airlines Captain Jiang Ning at masaya akong makita kayong muli. Ang tumingin ng matagal sa girlfriend ng iba ay hindi masyadong magalang. Kapitang Gu, Matagal na tayong hindi nagkita. Oo. Nabalitaan ko na gusto mong makipagtulungan sa Yunting. May balita na ba tungkol doon? Oo. Noon pala ay napakamalamig ko sa kaniya. Paano kaya niya natiis na tratuhin ko siya ng ganoon? Ngayon naman, may dalawang bagay lang akong sasabihin. Ito ang unang beses na magtatrabaho ang ating dalawang kumpanya. Kaya sana ay walang magdala ng personal na emosyon sa ating trabaho. Sana ay maging maayos ang lipad na ito. Tapos na ang pagtitipon. Jing. Babalik ka na ba sa hotel? Pupuntahan ko lang ang dati kong mga katrabaho. ayos lang, hihintayin kita. Jiangning? Mag-usap naman tayo. Hindi matutuwa si Qiao Yiyi, kaya aalis na ako. Nabalitaan na kita. Hindi pa kita naririnig. Siyempre, wala kang pagkakataong marinig iyon. Tinawag mo ba siyang girlfriend? Oo, Ang lakas ng loob mong tawagin siyang ganyan. Alam ba niya ito? mahalaga ba iyon? Magiging akin din siya balang araw. Asawa ko siya. Dati mo na siyang asawa. Ang mga taong hindi marunong magpahalaga ay palagi na lang napapasama ang kinaihinatnan. Ang buhay ay hindi isang nobela. Ang basag na salamin ay hinding-hindi na muling mabubuo. Chenin, huwag ka nang uminom. Lumayo ka sa akin. Baka kung ano pa ang isipin ni Jiangning. Nag-divorce na kayong dalawa at may iba na rin siyang kasama. Bakit mo pa siya iniisip? Umalis ka. Mga kaibigan, ang asawa ko, Jiangning. Okay na ba ang pakiramdam mo? Wala kang pakialam sa kalagayan ko. Hindi ba't kayo ni Qiao Yiyi ay masayang nag-uusap kanina? Bakit ka pa pumunta rito? Ang ina ni Qiao Yiyi ay dati kong guro. Inaalagaan ko lang siya noong oras na iyon.
At ang tungkol sa hindi ko pagpayag na magkaanak tayo, ay dahil takot ako na gusto mo pang ituloy ang iyong mga pangarap. Ayaw kong gamitin ang pagkakaroon ng bata para limitahan ang kalayaan mo. Manalig ka sa akin. Gu Chenin, ang mga sinabi mo sa akin ngayon ay mas mahaba pa kaysa sa lahat ng napag-usapan natin sa loob ng nakaraang 3 buwan. Oo. Alam kong nagkamali ako. Patawarin mo na ako, pwede ba? Handa akong magbago sa lahat. Hindi na kailangan, Gu Chenin. Hindi mo lang talaga ako mahal, kaya sa pagitan nating dalawa, wala nang dapat pang patawarin. Hindi, mahal kita. Ayaw ko na makinig. May bago na siyang nahanap, bakit mo pa siya iniisip? Umalis ka. Kaya ngayon? Si Shen na ba ang mahal mo? Kung sino man ang mahalin ko, wala ka na doon, di ba? Kayong dalawa. Tapos na ba kayo mag-usap? Ikaw, Shen? Anong ginagawa mo rito? Siyempre, para sunduin ang girlfriend ko. Tara na, umalis na tayo. Sinabi kong boyfriend mo ako, hindi ka naman magagalit, di ba? Kailangan pa nga kitang pasalamatan dahil iniligtas mo ako. Talaga bang nakalimutan mo na siya? Hindi ko alam. Pero ayoko nang bumalik sa dati kong buhay. Sa harap ko. Huwag kang umiti kung ayaw mo. Huwai Jing, pagod na ako. Umuwi ka na rin at magpahinga. Mag-ingat ka sa biyahe. Hihintayin kita. Naparamihan yata ang inom ko noong huli, kaya kung ano-ano ang nasabi ko, sorry. Wala iyon. Lahat naman tayo ay nagkakamali kung minsan. Pero noong araw na iyon, totoo lahat ng sinabi ko. Totoo rin ang sinabi ko. Hindi tayo para sa isa't isa. Anong kailangan mo? Gusto mo bang lumabas muna? Anong oras pa lang? Pagod na ako at ayoko munang lumabas. Gising ka na ba, Kapitan Jiang? Bakit Manager Shen? 2 araw pa lang tayong hindi nagkikita, na-miss mo na agad ako. Oo nga. Na-miss na kita. Umuwi ka ng maaga. Mag-ingat ka. Babalik na ako bukas. Nagpakapagod ka, Kapitan Jiang. Manaherong Shen, bakit may oras ka pa para sunduin ako? Oo. Kasalanan ko at naging masyado akong abala.
Dapat ay naglagay pa ako ng banner at may dalang mga bulaklak para sunduin ka. Hindi naging maayos ang paghahanda ko, kaya humihingi ako ng paumanhin kung nadismaya si Kapitan Jiang. Uuwi na ako. Mag-message ka sa akin kapag nakauwi ka na. Kapitang Gu, sa tingin ko kailangan nating mag-usap. Ano mang gustong malaman ni Kapitang Gu, ay maaari ninyong itanong sa akin. Hindi ba't ikaw ang gustong makipag-usap sa akin? Dapat ay ikaw ang may gustong malaman at maaari mo itong itanong sa akin. Sa tingin ko ay nagkakamali ka. Lahat ng alam mo tungkol kay Jiang Ning ay alam ko rin. Pero ang mga nalalaman ko tungkol kay Jiang Ning ay hindi mo alam dahil nawala ka ng 3 taon. Bakit parang malaki na ang ipinagbago niya? Makinig ka sa isang kwento, Kapitang Gu. Mayroong isang batang lalaki na bata pa lang ay gusto na ang isang batang babae mula sa kabilang klase. Pero dahil sa pagiging mahiyain, araw-araw na lang niya itong pinagmamasdan mula sa malayo. Noong mag-high school na sila, nagkagusto ang babae sa ibang lalaki. Ngunit ang taong iyon ay naging napakalamig sa kanya. Nasasaktan ng batang lalaki para sa kanya, kaya lihim niya itong pinrotektahan at inalo. Kalaunan, dahil sa mga dahilan sa pamilya ay nang ibang bansa ang lalaki at naging manager ng isang airline sa ibang bansa. Nang makauwi na siya sa bansa, nalaman niya na ang babae ay nagpakasal na sa taong gusto nito at kinalaban pa ang sariling pamilya para maging isang deputy captain. Kaya, matagal mo na palang kilala si Jiang Ning? Oo. Oo. Kaya sa pagkakataong ito, hinding-hindi ko na siya ipapaubaya sa iyo. Huwag kang umasa. Nung lumala ang sakit niya, muntik na siyang mawala sa Ireland, hindi ka karapat-dapat sa pagmamahal niya. Anong gusto mong kainin? Manlilibre ba si Manager Shen? Kung libre mo, gusto ko ng masarap na handaan. Sige. Manager Shen, para sa ilang babae mo na ba ginawa ang pagkakabit ng seatbelt? Masyado kang bihasa at magaling. Muntik na nga akong mahulog. Kung mahuhulog ka sa akin, hindi naman nakakahiya iyon. Maganda naman ang katayuan ko. At hindi ko naman sinabing, hindi ko pananagutan ang nararamdaman mo. Miss Jiang. Hindi ko naman sinabing, hindi ako payag na suportahan ang nararamdaman mo. Miss Jiang. May isa akong magandang balita at isang masamang balita. Ano ang gusto mong maunang pakinggan? Iyong masamang balita na lang. Ang masamang balita ay si Gu Chenyan ay ililipat dito sa kumpanya natin. Bakit? Siya mismo ang nag-apply. At alang-alang sa pangalan ng parehong pamilya, hindi makatanggi ng diretso ang Tito Jiang. Tsaka nung nakaraan,
Naging maganda ang samahan nyo? Kaya pumayag na rin ang management. O anong magandang balita? Ang magandang balita ay, dahil ako ang manager, kaya kong gawan ng paraan na umiwas. Na magkaroon kayo ng kahit anong pagkakataong magkatrabaho. Oo na. Manaherong Shen. Pareho naman kaming kapitan, at kadalasan, hindi naman kami magsasabay sa iisang eroplano. Maghahanda na ako para sa flight ko mamayang gabi. Sige. Jiang Ning, natatakot talaga akong mawala ka sa akin. Napagod ka ba ng husto? Hindi naman. Pero ikaw, sa sobrang init ng panahon, ay nananatili rito para hintayin ako. Hindi ba tayo magkikita bukas? Hindi sa ganoon. Jiangning, Kapitanggo, bago ka pa lang sa kumpanya? Nakaka-adjust ka na ba? Mauna ka nang umuwi. Sabihan mo ako pag nasa bahay ka na? Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Umalis ka. Huwag mo akong hawakan. Anong nangyari? Ano ang nangyari sa labi mo? Siya ba ang may gawa nito? Sige na, tawagan mo ako pagdating mo sa bahay. Gu Chenyin. Nakipag-away ka kay Gu Chenyin. Oh, dala lang ng bugso ng damdamin ang nangyari kahapon? Pakiusap, makipagkita ka naman sa akin. kung nag-aalala ka sa kanya, puntahan mo na siya. Mukhang gustong-gusto mo yata na maging kami ulit. Paano kung ang gusto ko ay maging tayo na lang dalawa? Magaling pala magbiro si Manager Shen. May kailangan pa akong gawin. Mauuna na ako. May nararamdaman ka rin para sa akin, hindi ba? Baka ang inaasam ko ay makasama ka sa buhay ko. Anong nangyayari sa akin? Bakit lagi ko na lang siyang naaalala?
Hindi si Shen Huaijing ngayon pumunta para sunduin ako. Jiangning, anong problema mo? Baka busy lang siya at wala namang panuntunang. Nagsasabing dapat kanyang sunduin sa paglapag mo. Gusto ko lang, mga lustas sa kasamahan ko. Bakit hindi kita nakita ngayong araw? Nasaan ka ba? May sinat ako. At nagpapabakuna sa ospital. Nalamigan ka ba dahil sa aircon? Dapat mag-ingat ka kahit tag-init na. Sige, hindi mo ba ako nakita sa paglapag mo? Kaya namimiss mo na ako? Hinding-hindi no. Kung ayos ka na ay ibababa ko na ito. Pupuntahan na lang kita bukas. Kagagaling mo lang sa lagnat, kaya kailangan mo pa ring magpahinga ng mabuti. Oo. Sandali lang, hintayin mo ako. Manager Shen, ibibigay mo ba ito sa iba? Para ba ito sa akin? Kinuha mo na nga. Itatanong mo pa kung para sa'yo yan. Cap, Jiang, bakit kailangan mo pang magtanong kung alam mo naman pala ang sagot? Bakit mo ako binibigyan nito? Bukas na ang Kishi Festival. At hindi ko alam kung magkakaroon ba ako ng pagkakataong anyayahin si Kapitan Jiang na kumain sa labas? Para sa akin ba ito? Tinanggap mo na ang mga iyon? Pagkatapos ay tatanungin mo pa kung para sa iyo yan. Happy Chiksi, hihintayin kita sa restaurant. Ito ang unang beses na pumili ako ng regalo para sa isang babae. Hindi ko alam kung magugustuhan mo. Salamat. Nagustuhan ko ito ng sobra. Bakit hindi ka sumasagot sa mga message ko? Sino ka ba sa buhay ko? Bakit kailangan ko pa na sumagot sa mga message mo? Ano mo ba ang lalaking iyon? Gu Chenyen, ano ba talaga ang dapat kong gawin para tantanan mo na ako? Gusto mo bang lumipat na lang tayo ng ibang lugar? Ayos lang ako. Jiangning? Galit ka sa akin? Hindi ba? Sa dalawang basong ito, ang isa ay whiskey at ang isa naman ay tsaa. Kapag tsaa ang nakuha mo, hinding-hindi na kita muling guguluhin. Sige, Masama ang pakiramdam ng tiyan mo. Huwag ka nang magpilit. hayaan niyo akong pumili. Pasensya na, pero tsaa ito. Tutupad ako sa usapan. Sa totoo lang, hindi mo naman kailangang inumin yan. Paano kung makainom ka ng alak? Kakailanganin ko pang bigyan ka ng 3 araw na leave sa sakit. Ituring mo na lang na para sa akin. At para na rin sa katapusan ng kwento namin. Kahit na sa katunayan, alak man ang mainom ko,
Tapos na talaga kaming dalawa. Cap, Jiang, ang dalawang basong ito ay parehong tsaa. Gu Chenyen, sa pagkakataong ito, totoo nang paalam na sa iyo. Salamat sa panlilibre mo ngayong araw. Isipin mo na lang na pagbati ito para sa iyo dahil sa wakas ay nakamit mo na ang kalayaan mula sa iyong nakaraan. Sa ganitong paraan ay maaari mo nang mahanap ang susunod na mamahalin mo. Alam ko na po iyon. Ang daldal niyo po, Maneherong Shen. Huwag kang gumalaw. Mayroon ng dahon. Kapitan Jiang? Bakit namumula ang mga tainga mo? Ano bang iniisip mo? Anong iniisip mo? Aakyat na muna ako. At magpahinga ka na rin po. Sige, magpahinga ka na ng maaga. Parang gusto ko na si Shen Huaijing. Manager Shen, gusto mo bang sumama sa akin mag-breakfast? Sino ka? Ako po si Kiao Yiyi na mula sa Muchuan Aviation. Noong nakaraang welcome party, nagkita na po tayo. May kailangan ka ba sa akin? Nakikita ko kasi na parang napakalapit niyo kay Kapitan Jiang. Pero baka hindi mo alam, hiwalay na siya sa asawa. Hindi siya karapat-dapat para sa iyo. Tama nga naman. Napakaganda ng lahat kay Huaijing. Bakit naman niya ako magugustuhan? Ayoko na lang ipahiya ang sarili ko. Baka maging kaibigan na lang kami. Pagod ka ba? Ano ang gusto mong kainin sa tanghalian? Wag na. Bakit? May problema ba? Hindi ka ba inaya ni Kiao Yi na mag-lunch? Ang tinutukoy mo ba ay ang babaeng iyon? Kinausap niya ako kaninang umaga, pero pagkatapos niyon, sinabihan ko siyang huwag na lalapit sa akin. Bakit? Sinisiraan ka niya? Halatang halata na isa siyang ahas. Medyo magaling din naman ako na makatunog ng ganoong klaseng babae, di ba? Kapitan Jiang! Ano ito? Nagseselos ka ba? May gusto ka ba sa akin? Siya, napansin niya. Oo. Totoong gusto kita. Talaga? Alam ko naman, bilang isang babaeng may asawang muli, na siguradong hindi tayo bagay. Huwag kang mag-alala, hinding-hindi ko kailanman guguluhin ang buhay mo. Anong klaseng kalokohan ang sinasabi mo? Alam mo ba, na ang mga salitang ito ay 10 taon kong hinintay. 10 taon? Ang kailangan mo lang malaman ay gusto rin kita. Tara na. Saan tayo pupunta? Kung hindi mo sinabing gusto mo ako, ang isasagot ko sana
ay kakain tayo. Pero dahil sinabi mo iyon, ito lang ang masasabi ko sa'yo. Tayo ay magde-date. Bakit mo ako dinala sa bahay mo? Hindi ba nagtataka ka kanina? Kung bakit ko sinabing 10 taon? Sampung taong lihim na pagmamahal. Sa buong mundo, marahil ako lang ang ganito. Ang loob ng aparador na ito, puno ng aking mga lumang talaarawan at mga liham para sa iyo. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ko naibigay. Kaya nga sinabi ko, ang mga salitang hinihintay ko sa iyo ay 10 taon kong hinintay. Mahal kita. At hindi ito biglaan lang.